Hello mga manay and welcome sa ating kusina. At dahil nga maulan at malamig ang panahon, ano yung masarap kainin? Siyempre yung biko, no? Tapos sabayan pa ng mainit na kape, kaya naman talagang napakasarap na magka-partner na pang merienda. Kaya naman ngayong araw, tara magluluto tayo. Eto nga, meron ako ritong 4 cups na pinaghalong malagkit na itim at puti. So, dahil magkahalo na yan, gagawin ko rito ay ibababad ko. Dapat itong itim lang. So, napaghalo ko na kasi yung puti at itim, kaya naman yan, bahala na. So, ang gagawin natin dito ay huhugasan natin to ng maigi para matanggal yung mga dumi. So, bali dito hugasan ko lang siguro siya ng mga 2 beses. So, kung mapapansin nyo, nagkukulay siya, no? Dahil ganito talaga tong malagkit na to. Nagkukulay violet siya or nagiging itim kapag niluluto na ginagawang kakanin. So, pagkatapos natin mahugasan, ito ay ating ibababad sa tubig. Sa 4 cups, maglalagay ako ng 3 cups ng tubig. Then, hahayaan ko lamang to ng mga kalahating oras para naman hindi malata. At pagkalipas ng kalahating oras, eto na siya. So, pwede na natin tong tanggalin yung kanyang pinagbabara ng tubig at ililipat natin sa isang kaldero o kaserola at ating lulutuin na gaya ng normal na pagluluto ng kanin. Naglagay ako ng 4 cups ng pangalawang piga ng niyog. At ngayon, pwede na natin tong isalang sa ating kalan. Lulutuin natin sa normal na pagluluto ng sinaing na kanin. At kung meron kayong rice cooker, ay pwede naman dun yun na lang din lutuin. Makalipas lamang ang ilang minuto, eto na. So, luto na to. Kaya naman, tara, magluto naman tayo ng latik. So, sa latik, meron ako ritong 1 1/2 cup ng coconut cream. Ito yung unang piga ng niyog. So, hayaan ko muna yan hanggang sa kumulo-kulo siya. Tapos, bahagya ko lamang pong hinahalo. So, para makapag-create tayo ng malalaking pitak ng latik. Then, makalipas ang ilang minuto, so kung napapansin nyo, nagmamantika na at unti-unti nang namumuo yung ating latik. Ilang beses ko na rin itong tinuturo sa inyo at alam ko naman sa ating mga viewers ay sanay na dito sa ganitong pagluluto. At kapag okay na, so ganitong ginagawa ko, hihintayin ko lamang siya na mag-golden brown gaya nito. Kapag ganito na yung kulay, ay pwede na natin tong tanggalin kasi may tendency na to na masunog. So pag ganito na, kailangan hanguin na natin. At dito, hindi ko na tinanggal yung pinakalangis ng niyog kasi dito rin natin lulutuin yung ating biko. So sa ganitong pamamaraan, napakaganda nito dahil mas maiwasan yung mabilis na pagpanis. Naglagay ako ng 1 1/2 cup ng brown sugar at hahayaan ko hanggang sa mag-caramelize. Hinahalo ko lamang po ng bahagya para naman matunaw po lahat. So kapag ganito na yung kanyang texture, yung talagang tunaw na, so ingat po, baka matalsikan dahil talagang pwede kang mapaso. Maglalagay tayo dito ng langka. So yung langka, in-slice ko lamang po ng ganito kalalaki. So niluluto ko siya dito sa ating tinunaw na asukal para maiwasan din yung pagpanis kagad. Kasi alam naman natin kapag ang biko ay may langka, mabilis siyang mapanis. So ganito yung paraan na ginagawa ko. Niluluto ko lamang siya ng mga 1 minuto mahigit na hinahalo-halo para naman hindi masunog at kailangan katamtaman na lang yung init ng ating kalan. At kapag okay na, so dito dahan-dahan natin ilalagay yung ating naisaing na malagkit. Napakasarap nito mga manay, lalo na kapag talagang yung, alam mo yung maraming gata, hindi tinipid sa gata. So dito na ilagay na natin yung ating sinaing na malagkit, hahaluin natin to ng maigi hanggang sa ma-absorb yung ating sugar na tinunaw. So asukal na nilagay ko, depende yan sa inyo ha, pwede nyo yan dagdagan or pwede nyo bawasan, lalo na kung hindi kayo mahilig sa sobrang tamis. Then dito maglalagay ako ng 200 ml ng coconut cream. Ito yung unang piga ng niyog. So talagang purong gata para talagang lasang-lasang mo yung gata sa ating biko. So comment down below kung sino yung mga nakapag-try na ng ganitong luto at talaga namang di ba mamimiss mo yung ganitong pagluluto ng biko. Yung ganito, black biko ang tawag dito. So, niluluto ko siya ng ilang minuto talaga para naman nagmamantika or naglalangis yung ating malagkit.
So sa ganitong pagluluto, mas naiwasan natin yung mabilis mapanis. So ganitong pamamaraan ay pwede nyo pong itry, lalo na sa mga new beginner dyan na gusto makapag-try ng kakanin. Huwag natin titipirin sa gata para yung resulta ng ating lulutuin ay talagang mapapaulit ka sa sarap. At dito nga sa aking pagluluto, dahil nga mahigit kalahating oras na ako naghahalo, may kita nyo na kumintab na at kumunat na. So sa ganitong pagkakataon ay ibig sabihin ay luto na ang ating biko. Kaya naman pwede na natin tong ilagay sa ating mga tray or sa ating bilao na gusto natin paglagyan. So pwede kayong maglagay ng dahon ng saging para naman nakakadagdag aroma sa ating kakanin. O kung wala naman ay pwede na rin. At kung meron naman kayong dahon ng pandan ay pwede nyo rin yan gamitin, lalo na sa pagsasaing ng inyong malagkit. Bali dito pinaplaten ko lamang siya ng ganito para naman mapantay natin ng maigi at makat natin sa pare-parehas na sukat. So dito sa ating recipe ay pwede nyong pagkuhaan ng dagdag idea lalo na sa mga mami na gustong kumita kahit nasa bahay lang. Lalo na ngayong tag-ulan at uso na talaga ang maulang panahon, malamig. Isa to sa masarap kainin. Yung hindi ka magsasawa tapos sasamahan mo ng tsokolate o kaya tsaa o hindi naman kaya kape. Talaga namang isang hiwa lang ay mabubusog ka na. Maganda rin tong pambaon kasi hindi po to kagad napapanis. Kaya naman eto, inislice ko siya ng ganito kalalaki dahil kami lang din naman dito sa bahay ang kakain. Kaya naman mga manay, comment down below sa mga viewers natin kung ano yung gusto ninyong itry natin at pwede nating i-share dito sa ating kusina. Maglalagay na rin tayo ng ating latik na niluto kanina. Ayan, sa ibabaw. Ngayon sa mga magtatanong manay, paano kung wala akong langka? So pwede naman kahit wag mo nang lagyan ng langka. Yun naman ay optional. So pagkatapos kung malagyan ng latik, ay pwede na natin tikman. Ako lang pala ang titikim. Siyempre, isang slice talaga yung kukunin natin para naman talagang busog na busog ako. Kaya naman mga manay, alam ko, na-miss nyo ako at na-miss ko rin kayo. Ilang araw din akong nawala at talaga namang grabe. Kaya sa mga viewers natin, ingat po huwag kagad labas ng labas. Lalo na yung panahon ngayon, biglang umuulan, biglang iinit. At talaga namang ang sakit sa ulo kapag tinamaan ka ng sakit. Kaya naman, eto na, kain po tayo. Grabe yung sarap niya. Ito talaga yung, alam mo yung ating langka, hindi siya yung nadudurog kasi niluto natin sa langis ng niyog. So sa mga gustong subukan to, itry na po ang ating recipe. Kaya naman muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood at magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!